Sa isang base ng Everton, makikita natin ang isang lalaking Everton na nakahandusay sa lupa. Sugatan at hirap na hirap, biglang may isang higanteng lalaki na tumapak sa kanyang kamay habang tinatawag siyang inutil. Nagmamakaawa ang lalaki, nangakong hindi na siya mabibigo sa susunod, ngunit lalo lang siyang nagalit at sinaktan ito. Sabay sabi na sawa na siya sa mga ganitong bagay, may biglang bumantong hininga sa tabi niya, isang babae na may salamin ang nagsabi, "Hindi ko maintindihan kung bakit napaka-inutil niyo lahat." Dagdag pa niya, hindi naman ganoon kahirap ang ipinatutupad na misyon, alam niyang mababa lang ang ranggo ng demonyong tinalo. Pero nagtataka pa rin siya kung bakit nahirapan sila. Galit na sumagot ang lalaki, sinisisi ang mga walang silbi nilang kasamahan. Aniya, dapat sila na lang ang nagtapos nito. Sumagot ang babae, hindi mo pwedeng asahan na ako pa ang gagawa ng mga mumunting trabahong yan. Napabuntong hininga ang lalaki, sinabihang puro reklamo na naman siya at dapat kalimutan na lang ito. Sinabi niyang sirain na lang ang lugar na yun. Umalis ang babae, sinabing bahala na siya roon dahil wala nang silbi ang base. Tumawa ng malakas ang lalaki, at maya-maya lang, sumabog ang gusali. Sa labas, nagkomento ang babae, napaka-extra niya talaga, napakababaw. Nang matapos na ang lahat ng paghahanda, sinabi niya na sa wakas ay mahuhuli na nila ang ikawalong bayani. Samantala, nasa labas ng tore sina Jungmin, Jack, at Leia. Tinanong ni Jack kung talaga bang doon nakatira si Kuya Eden. Napansin ni Leia na walang pinto ang tore at nagtanong kung paano sila makakapasok. Sinabi ni Jungmin na huwag mag-alala at nag-isip kung makakapasok ba ang mga bata sa kanilang anyong tao. Hiniling niya kina Jack at Leia na mag-transform muna. Nagbago anyo sila, ginaya ang isang idol na nakita nila sa TV, pero pinakiusapan sila ni Jungmin na mag-transform bilang bracelet o sing-sing na lang. Reklamo ni Jack, ang boring naman. Sabi ni Leia, hindi tayo makikilala ni Kuya Eden sa anyong ito. Sumagot si Jungmin, ni hindi nga niya kayo makikilala kahit kanina pa. Hinawakan ni Jungmin ang bato sa labas ng tore at biglang naimbita sila sa loob. Namangha sina Leia at Jack, pakiramdam nila ay nasa ibang dimensyon sila. Tinanong nila kung nasa loob ba talaga sila ng tore. Sinabi ni Jungmin na oo, pero hindi niya alam kung anong palapag yon. Mukhang katulad ito ng unang palapag, pero may kaunting pagkakaiba. Biglang may nagsabi sa kanila na nasa ikatlong palapag sila, si Eden. Tinawag niya sina Jack at Leia, na agad nagbalik sa kanilang anyong tao at tumakbo palapit sa kanya. Niyakap nila si Eden, umiiyak at sinabing miss na miss nila ito. Niyakap din sila ni Eden pabalik. Sinabi ni Eden na namiss din niya sila. Nakita ito ni Jungmin at natuwa ng husto. Ngunit biglang nairita si Eden at tinanong siya kung ano ang problema sa hitsura niya. Sagot ni Jungmin, wala naman. Tinanong siya ni Eden kung bakit ang tagal niyang dumating, akala niya'y umatras na ito. Nagtanong din siya kung handa na ba ito. Tumugon si Jungmin, oo naman. Pagdating nila sa isang bakanting parang, natulog sina Jack at Leia sa gilid. Nakatanggap ng notifikasyon si Jungmin tungkol sa pagkilala ng Tower Master. Napagtanto niyang kailangan niyang makuha ang pagkilalang iyon. Tinanong niya si Eden kung anong uri ng pagsasanay ang gagawin niya. Naalala ni Jungmin na pinagdaanan ni Eden ang matinding pagsasanay mula kay Darimara, kaya iniisip niyang baka palalakasin muna ang kanyang stamina. Tinawag siya ni Eden at ipinakita ang lugar kung saan siya magsasanay. Nalito si Jungmin at nagtanong kung ano ang ibig niyang sabihin. Ipinaliwanag ni Eden na tinutukoy niya ang lugar sa ibaba. Nang makita niya ito, natakot siya, isang napakalalim na bangin na hindi man lang niya makita ang ilalim. Tinanong siya ni Eden kung bakit nakatayo lang siya roon, at sinabihan siyang tumalon. Biglang nagpanik si Jungmin, naiiyak sa takot. Napaisip siya na baka napahirapan niya ng sobra si Eden sa kanyang nobela, kaya bumabalik sa kanya ang karma. Walang pasubaling tinadyakan siya ni Eden pababa, sabay sabing may isang linggo lang siya para makabalik. Kung hindi, tanggal na siya. Habang nahuhulog, sumisigaw si Jungmin, psycho ka talaga. Bumagsak siya sa isang katawan ng tubig sa ilalim. Sumigaw siya mula roon, nagbabanta kay Eden na babalikan niya ito. Habang lumalabas ng tubig, napaisip siya, ako rin naman ang dahilan kung bakit ganito siya ngayon. Pinatuyo niya ang kanyang mga damit at sinuri ang paligid. Napagtanto niyang nasa Great Ravine siya, ang lugar kung saan minsang nagsanay si Eden sa ilalim ni Mara.
Hindi ito basta naaabot ng tao, at puno ng makapangyarihang mana mula sa kalikasan. Dahil dito, maraming delikadong halimaw din ang naroroon. Napangiti si Jungmin, iniisip na totoong naging bangungot ito kay Eden noon, ngunit para sa kanya, jackpot ito. Tiwala siyang matatapos niya ito sa loob ng 3 araw, hindi 1 linggo. Samantala, tinitignan siya ni Eden mula sa itaas, iniisip kung nabuhay ba si Jungmin matapos ang pagbagsak. Naalala niya ang mga panahong siya ang dumaan sa parehong pagsubok, lalo na nang itinulak siya ni Mara, nakangiti ng may halong kasamaan. Sinabi nito noon kay Eden na hindi kakayanin ng katawan niya ang mana, kaya kailangang patibayin muna ito. Naalala ni Eden ang lahat ng pinagdaanan niya bago ma-activate ang kanyang mana circuits, at bigla siyang nanginig. Iniisip niyang magiging mahirap ang pagsubok na ito para kay Jungmin, mas mahirap kaysa sa unang palapag. Sa kabilang banda, si Jungmin ay masayang-masaya habang natatagpuan ang mga bihirang sangkap sa paligid. Isa na rito ang mga crimson flowers na tumutubo lamang mula sa 70 taong gulang na flaming mana roots. Di tulad ng batang mana root na kinain niya noon, matamis ito at may espesyal na gamit. Bukod pa rito, may mga bihirang item na matatagpuan sa ilalim ng mga ugat. Natagpuan din niya ang crimson-haired moth larva. Kahit nandidiri siya, may plano si Jungmin, hinihila niya ang lahat ng flaming mana roots, tinawag itong isang masaganang ani. Pagdating ng gabi, nakaupo siya sa tabi ng apoy, iniisip kung paano tatanggalin ng pag-ihaw sa crimson-haired moth larva ang mga nakalalasong neurotoxin, kaya nagiging ligtas itong kainin. Habang iniihaw niya ito, sinubukan niyang pataasin ang kanyang mana. Binuksan niya ang skill window at naisip na, sa normal na kalagayan, hindi niya kakayanin ang biglang surge ng mana. Pero dahil sa hero's mana skill na ibinigay ni Eden, nagawa niya ito ng walang problema. Pasasalamat niya kay Eden, nangakong gagamitin niya ng mabuti ang ibinigay nitong kasanayan. Hinugot niya mula sa apoy ang mga larva. Nagdalawang isip siyang kainin ito, pero sa huli ay napilitan din. Kahit nandidiri, alam niyang puno ito ng protina at sustansya, kahit may lasa itong parang hipon. Pagkatapos, isang notifikasyon ang lumabas, senyales na lumakas ang kanyang mana circuits. Biglang may halimaw na sumulpot mula sa likuran. Napansin ito ni Jungmin ng huli, pero naiwasan niya ang pagsalakay ng isang dambuhalang oso. Napansin niyang naaakit ang oso sa amoy ng niluto niya. Muling umatake ang war bear pero nilapatan niya ng mana ang kanyang kamao at tinamaan ito sa ulo, isang suntok lang, bagsak ito. Biglang may naramdaman siyang malamig sa paligid. Napaligiran siya ng mga silver wolves. Napansin niyang nasa S-rank ang mga ito, kumpara sa B-rank na iron wolf na muntik na siyang talunin noon. Pero ngayon, mas mataas na ang kanyang mana. Napatawa siya, iniisip na magandang ehersisyo ito. Lumipat ang eksena sa isa pang tore kung saan may lalaking nagsabi tungkol sa bulaklak ng World Tree. Handa na ang lahat. Binanggit ng babae na may salamin na dapat ay ang bulaklak ng World Tree, iyon, na namumukadkad lamang 1 beses sa 1 taon. Tinanong ng higanteng lalaki kung ibig sabihin ba nito ay makakalaban na siya ng walang pigil. Habang naglalakad, may isang lalaki na sumagot, tama. Mag-uumpisa ito sa loob ng 3 araw sa Darong City, at hindi tayo pwedeng mabaigo. Sinabi naman ng babaeng may salamin na huwag mag-alala dahil inayos na niya ang lahat para mahuli ang ika-8 bayani. Sa katunayan, mas nag-aalala pa siya kay Choi Byung-jun, ang ama ng Raiders, kaysa sa bayani. Sumagot ang lalaking may puting buhok, akin na lang siya. Mukhang magkakaroon ako ng reunion sa isang matagal ng kaibigan. Ilang araw ang lumipas, isang malaking pagsabog ang narinig sa kagubatan. Nakikita natin si Jungmin na lumalaban sa isang halimaw at matagumpay itong natalo. Sa likod niya, nakakalat ang mga bangkay ng mga halimaw, halatang pagod na siya. Napagtanto natin na nilinis na niya ang halos buong lugar na iyon. Dahil naubos na rin niya ang lahat ng prutas na nakuha niya, napagpasyahan niyang bumalik na. Pero bago iyon, ginamit niya ang kanyang detection skill para makahanap pa ng gamit na maaaring magamit. Napansin niyang mas lumawak na ang sakop ng kanyang abilidad, tama si Eden, kaya na niyang maghanap sa buong bundok. Nagsimula siyang umakyat ng bundok.
Palubog na ang araw ng mad-ulash ang kamay niya habang inaabot ang isang bato. Pinilit niyang mag-focus muli, iniisip na nasa lugar lang iyon na hinahanap niya. Nakita niya ang isang kakaibang bahagi sa bundok at inabot ito. Alam niyang kailangan niyang ipasa ang kaunting mana sa siwang na iyon. Ngunit nang gawin niya ito, biglang sumabog ang daan. Nakabitin pa rin si Jungmin, pero nagawa niyang makaakyat. Napahiga siya sa gilid, humihingal, at naisip na muntik na siyang mamatay doon. Napansin niyang may kumikislap na mga bato sa paligid. Isa-isa niyang pinulot at sinuri ang mga ito. Mabigat ito kaysa inaasahan, hindi lang ito simpleng mga hiyas kundi mga mana stones pala. Nalaman niyang sa pag-imbak ng mana sa mga mana stone na ito, lalo na ang sa hangin, maaari niyang magamit ang iba't ibang katangian nito. Naisip niyang makakaakyat siya agad gamit ito. Ngunit bigla itong tumigil at bumagsak siya sa lupa. Napagtanto niyang hindi pa ito handa, kailangan pang i-proseso ang mga ito para gumana ng maayos bilang mga artifact. Kumuha siya ng pickaxe at napagpasyahang kunin lahat ng bato. Kinabukasan, paggising ni Eden mula sa pag-idlip, napansin niyang mahimbing pa rin ang tulog nina Jack at Leia. Biglang napansin ni Eden si Jungmin na sa wakas ay nakabalik na matapos akyatin ang bangin, halatang pagod na pagod. Sa kabila nito, tinawag pa rin itong jackpot dahil sa mga nakuha niyang bihirang gamit, kabilang ang Bezium. Napahanga si Eden sa bilis ni Jungmin, natapos niya ito sa loob lamang ng 4 na araw. Umiti si Jungmin at sinabing madali lang iyon, plano pa nga niyang matapos ito sa 3 araw. Napansin ni Eden na malaki ang naging pagbuti ng mana ni Jungmin. Kinuha ni Jungmin ang isang kahoy na espada at iminungkahi na mag-ensayo na sila. Umiti si Eden, tinanong kung sigurado ba ito. Nang makita ang ekspresyon ni Eden, nag-alala si Jungmin na baka sumobra siya sa kumpiyansa. Sinabi niya kay Eden na kaya na niyang makipagsabayan sa antas ng lakas at mana nito, bagamat malayo pa ito para labanan si Everton. Kailangan niya ng higit pang praktikal na karanasan sa pakikipaglaban. Tinanong ni Eden kung iniisip ba ni Jungmin na matatalo siya kay Everton dahil lang sa kakulangan ng karanasan. Kinabahan si Jungmin at itinangging iyon ang ibig niyang sabihin. Sumagot si Eden na kahit noong kulang pa siya sa karanasan, kaya na niyang hatiin ang bundok gamit lamang ang isang kahoy na espada. Inatake ni Eden si Jungmin, na nagawa itong salagin gamit ang kanyang palad, naputol ang espada. Nagulat si Jungmin at nagtanong kung pinapatay ba siya ni Eden. Sumagot si Eden na akala niya gusto nitong maging mas malakas. Tumakbo si Jungmin papunta kay Eden, iniisip na hindi naman siya papatayin nito. Sinubukan niyang atakehin si Eden ng buong lakas, ngunit madaling naiwasan ng huli ang lahat ng kanyang pag-atake. Lalo siyang nainis nang makita kung gaano kadali para kay Eden na umiwas. Sa bawat pagsubok niyang tumama, hinaharang lang ito ni Eden. Sa huli, kalmado pa rin itong hinawakan ang espada at sinabing kailangan nilang pag-isipan ang kanilang ginagawa. Kahit nag-level up na si Jungmin, mahina pa rin siya. Nagpantig ang tenga ni Jungmin sa narinig. Tinanong niya si Eden kung napag-isipan na ba nito kung paano siya lumakas ng ganoon. Sumagot si Eden, ang sikreto. Kamatayan. Kasabay nito, isang malakas na atake ang pinakawalan niya, dahilan para tumilapon si Jungmin sa puno. Habang nakahiga, narinig niyang sinabi ni Eden, ang tao, lumalakas lang kapag nalalagay sa peligro. Lumalakas ang isang tao sa bawat karanasang muntik na siyang mamatay. Napaisip si Jungmin na parang baliw si Eden, halos patayin na siya nito. Biglang lumabas ang isang abiso ng misyon, at naglakad papalapit si Eden, sinabihan siyang subukang mabuhay sa loob ng 1 oras. Samantala, sa ospital, tinanong ng nurse si Seren kung paano na ang pakiramdam niya, kung mas mabuti na ba o nahihilo pa rin. Sumagot si Seren na okay na siya. Natuwa ang nurse at sinabing ito na ang huling pagsusuri. Magdodrawing siya ng dugo matapos ang isang simpleng test. Sinabihan si Seren na sumunod sa kanya. Papalubog na ang araw, at masayang kumakain sina Jack at Leia. Samantala, patuloy na nagpipilit si Jungmin na mabuhay. Iniisip niyang sanay na siya sa laban, nasa ika-7 round na sila. Ngayon ay nasusundan na niya ng mata ang mga pag-atake ni Eden, ngunit nauubusan na rin siya ng lakas.
Umiti si Eden at tinanong kung hanggang doon na lang ba ang kaya niya. Muli siyang umatake, pero nagawang iwasan ito ni Jungmin. Sinubukan niyang gumanti, pero umiwas si Eden. Humanga si Eden sa pag-iwas at sabay na pagsalakay ni Jungmin. Muli siyang umatake at sinabing subukang iwasan ito. Naputol ang espada ni Jungmin. Gulat na gulat siya, nakiusap na hintuan muna, pero hindi siya pinansin ni Eden at tinamaan siya sa dibdib. Sinabi ni Eden na walang timeout sa isang laban na buhay o kamatayan. Muntik na siyang tamaan nang biglang matapos ang countdown. Nanginginig si Jungmin sa takot, at itinabi ni Eden ang espada. Napansin nitong muntik na siyang matusok sa ulo. Inutusan siyang gumamit ng potion dahil magsisimula na ang ikawalong round. Nagrereklamo si Jungmin, humihiling ng kahit sandaling pahinga. Samantala, sa opisina ni Byung-jun, kinumpirma nito sa kanyang assistant kung may raider ba mula sa hukbo na naglunsad ng teroristang atake. Sinabi ng assistant na naganap ito sa Darong City, 62 sibilyan ang namatay at 16 na raider ang nawawala. Tinanong ni Byung-jun kung nalaman na nila ang layunin ng atake, ngunit hindi pa nila ito matukoy. Subalit, may natagpuan silang marka ng Everton sa pinangyarihan ng krimen. Patuloy nilang iniimbestigahan ito, at halatang galit na si Byung-jun. Sinabi ng assistant na sinusubukan nilang malaman kung ilan ang mga sangkot na terorista. Isa pang pangalan ang binanggit, Kim Dae-oh, isa sa mga unang henerasyong raider. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Byung-jun at nagtanong, si Kim Dae-oh ulit, biglang may tumakbo papunta sa kanya. Nagmamadali, tinanong ni Byung-jun kung may emergency. Sumagot ang lalaki na may bagong tore na natuklasan sa Darong City. Pangalan nito, ang bayaning umalis. Makalipas ang ilang araw na maulan, dumating si Byung-jun sa bagong tuklas na tore. Tinanong niya ang kanyang assistant kung nakita na si Kim Dae-oh. Ngunit wala pa rin, isang araw na ang lumipas. Hindi niyo pa rin siya matukoy? Tanong niya. Sinubukan na nilang gamitin ang mana detection, ngunit natagpuan nilang si Kim ay nagtatago sa loob ng tore, may bakas ng pagpasok, pero wala ng paglabas. Iniutos ni Byung-jun na bantayan ang tore, hindi siya maaaring magtago doon ng habang buhay, sabi niya, habang naglalakad paalis. Binalaan niya ang kanyang assistant na agad ipaalam sa kanya kahit ang pinakamaliit na detalye. Muli niyang tinitigan ang tore bago umalis. Sa loob ng tore, sa isang laboratorio, isang lalaki ang nakabitin sa isang aparato, nakakadena, hirap siyang magsalita, halos bulong na humihingi ng tulong. Tinanong niya si Kim Dae-oh kung bakit niya ito ginagawa. Nakikita natin na hinihigop ng aparato ang mana mula sa kanyang katawan. Nagsumamo siyang pakawalan siya dahil may pamilya siyang naiwan. Ngunit tinutukan lang siya ni Kim ng sandata. Maingay ka, sabi nito, at ipinutok ang baril sa kanyang bibig. Biglang may narinig si Kim. Tumingon siya at nakita ang isang malaking lalaki. Namangha ito sa pagpatay ni Kim sa lahat. Bakit pinatayin mo silang lahat? Gusto ko sanang subukan kung ilang suntok ang kaya nilang tiisin bago mamatay, sabi nito, na halatang naiinis sa ginawa ni Kim. Nap-icon si Kim. Akala mo ba laro lang ito? Tanong niya. Sumagot ang malaking lalaki, baka naman may simpatiya ka dahil raider ka rin. Kung hindi ka masaya, pwede kang maging test subject. Sabi nito nang may pang-aasar. Biglang lumabas ang aura ni Kim. Nagsimulang matakpan ng itim na enerhiya ang katawan ng malaking lalaki, at sumigaw siya, pakawalan mo ako. Hindi makagalaw ang malaking lalaki habang iniisip kung anong klaseng kakayahan ang ginagamit sa kanya. Lumapit si Kim, itinutok ang kanyang sandata sa ulo nito, at malamig na sinabi na wala siyang pakialam kung sino man ang patayin niya. Ngunit kung patuloy siyang mahihirapan dahil sa mga sorpresa nito, mas mabuti pang tapusin na ito ngayon. Bago niya hilahin ang gatilyo, biglang natakot ang lalaki. Ngunit isang babaeng may salamin ang lumapit at itinulak ang sandata ni Kim palayo. Dahan-dahan lang, sabi niya. Huwag tayong mag-away sa isa't isa, kulang na tayo sa tauhan. Tiningnan ng babae ang lalaki na nakabitin sa aparato at napansin niyang nabigo ang eksperimento, gaya ng inaasahan niya. Mabuti na lang daw at sinubukan muna nila ito sa mga raider na nahuli nila. Lumalabas na kahit gaano karaming mana ang makuha nila, hindi mabubuksan ang gate. Kailangan nila ang mana ng 8 bayani. Iniisip niya kung nasaan ito, dahil madali lang dapat itong mahuli, lalo na't hindi pa nagigising ang mga kakayahan nito.
Nagtaka ang malaking lalaki kung paano pa rin nila hindi nahuhuli ang bayani. Alam kong mangyayari ito, sabi niya. Sinagot siya ng babae ng may halong panunuya, paano ka nang ahas magsalita ng ganyan sa isang babae? Sinabi niyang subukan niya, dahil nahihirapan din ang mga kasama nila na maabot ito. Idinagdag niya na siya ang pinakaapektado sa sitwasyong ito. Sinabi ni Kim na kung wala ang 8 bayani, madali nilang maayos ito sa pamamagitan ng pagdakip kay Choi Byung-jun. Ang dami ng mana nito ay sapat na para buksan ang gate. Isa siya sa pinakamalakas na raider sa mundo dahil sa kanyang napakalaking mana. Ngunit tumutol ang babae, sinabing hindi ito magiging madali. Kailangan ba talaga natin piliin ang mahirap na paraan? Imposibleng lusutan ang mga raider sa labas ng tore, dagdag niya. Iwasan natin ang direktang sagupaan kung maaari. Mungkahi ni Kim na iliga si Byung-jun papunta sa gate para siya mismo ang dadakip. Sumang-ayon ang babae na ito ang pinakamainam na plano sa ngayon, pero sinabi niyang maghintay hanggang bukas. Kung walang balita, sa kanila ipapatupad ang plano. Sana raw lumitaw na ang 8 bayani kinabukasan. Biglang lumuhad silang lahat nang dumating ang bayani na lumayo, si Lord Saiters. Pinuna ni Saiters kung bakit kakaunti lang ang mana na nakalap nila. Nagpaliwanag si Kim na nahadlangan sila dahil sa paghahanap sa 8 bayani. Sinabi niyang huwag mag-alala, personal niyang huhulihin si Byung-jun. Paalala ni Saiters, huwag mo akong bibigwin. Dapat perpekto ang lahat bukas. Nang tumingin siya sa bintana at nakita ang nagtipong tao, tinawag niya itong mga insekto, at nagbanta, hindi na ako makapaghintay na lumabas sa tore na ito.